Hi, hello mga tita. Nice to meet you pala. So, kaka-start ko lang ng cooking video sa YouTube ko. By the way, ito pala talaga yung ginagawa ko at ito yung trabaho ko dito sa Japan. Katulong ako sa mga restaurant, ganon. O, 'di ba? So, gagawa tayo ng fishball mga tita. Japanese fishball gamit ang bonito at ang tuna. Ito pala ay sobrang madali lang mga tita. Kailangan mo lang ng toyo, ng mirin at ng Japanese osake. So, para mapatunayan natin na madali lang yung ginagawa ko, panoorin mo yung video ko. Ibabad-babad mo lang yan siya mga tita at gamit ang exotic, artistic, planning mo sa kung paano mo gagawin yung bowl mo o 'di ba mapapaganda mo na at mapapasarap mo patignan yung pagkain mo ganon o 'di ba. So mga tita, kung ano yung sukat ng toyo mo, ganun din yung sukat ng mirin mo at ng Japanese sake mo. Ganun lang siya, pantay-pantay lang. Tapos ibabad mo lang yung isda mo ng mga 20 minutes. Masarap din siya kahit mga 30 minutes mga tita, kahit babad na babad. Tapos dito kasi sa Japan may mga pre-cut na mga isda na. Tapos yung iba may mga timpla-timpla, may mga pasibuyas, mga ganun-ganun, diba? Mas mura kasi yung mga ganyan kaysa yung mga buo-buo yung mga binibili mo. Kaya ganun yung mga binibili ko. Ewan ko dyan sa ibang lugar kung mayroong mga pre-cut na isda. Basta dito meron kasi kaya madali ko lang magawa yan siya. Tapos habang nagbababad ka, dun sa kanin mo, lalagyan mo ng suka. Suka yan siya mga tita. Tapos, ang measurement ng suka mo is kunyari, 100 grams yung kanin mo, lalagyan mo yan siya ng 10% na suka. 10% ng kanin mo is yung suka. 100 grams na kanin, lalagyan mo siya ng 10 grams na suka. Ganon. Grams ang gamitin mo para madali. Tapos, ito naman mga tita, itong bonito na to kasi hindi ako masyadong kumakain noong toyo, mirin at osake ang binababad. Kaya binababad ko yung bonito sa ibang paraan. Binababad ko siya sa pons. May yung tita yung pons dito is yung yung may parang suka siya na may toyo. Parang ganon. O babad mo lang siya doon. Ganon. Tapos, ayan, ilagay natin yung kanin mo. Dapat malamig yung kanin mo, malamig yung kanin nyo mga tita. Hindi naman masyadong malamig ba. Basta medyo hindi na siya gaanong mainit-init ba para hindi maluto yung isda mo. Tapos sa ibabaw ng kanin, ilagay mo yung isda mo. By the way, yan pala kinudkud na gabi. Yam. Yam ang tawag dyan mga tita. Nawala ko kasi yung video niyan kaya ayan hindi ko siya nakunan. So very sorry talaga mga tita. So magkudkud ka lang ng gabi tapos ipababaw mo lang siya dyan. Sobrang sarap niyan mga tita. Tapos ayan, gagamitan mo lang siya ng mga artistic mo para pagandahin yung bowl mo, o 'di ba? Ready na siya, super Japanese ka na talaga. So ang ganda-ganda niya mga tita, maganda sa presentation, hindi masyadong mahal at masarap talaga ang lasa. So sa mga mahilig sa mga sashimi dyan, ito bagay sa inyo to at hindi siya malangsa mga tita ha. Take note, itong ginagawa ko is hindi malangsa. Mapili lang talaga ako sa mga lasa. Take note mga tita, hindi siya malangsa. O paulit-ulit. So yung ginagawa ko mga tita, sariling design ko lang yan. Yung parang naisip ko lang. Depende sa iyo kung anong gagawin mo. Pwede kang tumingin sa mga internet kasi may mga iba-ibang design naman yan. Depende sa sa bowl mo, 'di ba? So gagawa tayo ng iba pa mga tita. Yung madalas kong kinakain talaga. Ang ganda-ganda niya, no? Tapos ang sarap-sarap niya patingnan. Pati kainin, di ba? Ang sarap-sarap niya. Hindi ka talaga magsasawa, mga tita. Tapos ito naman yung binababad ko sa pons or parang yung toyo na may suka. Tapos may avocado. Instead dun sa gabi ang gamit ko, dun sa isa, ito naman avocado kasi ito yung gusto ko. Paborito ko to. So, ganun din, kanin. Tapos lagyan mo ng nori. Tapos ipababaw mo lang yung avocado mo. Pwede mo yung i-crush yung avocado, mga tita. Kung gusto nyo, pwede din yun. Tapos ilagay mo lang yung ilagay mo lang yung isda mo, binabad na isda mo, ganyan, magpaka-artistic ka din, depende sa kung anong maisip mo, o 'di ba? Mabilis lang siya talaga, walang masyadong issue to mga tita. Pero siguro sa una, medyo mahihirapan ka pa kasi syempre kapag una, 'di ba? Syempre kapag hindi ka pa masyadong sanay,
So, baka maninibago ka. Pero kapag nasanay ka naman, marami ka nang maiisip dyan, mga tita. Tapos yan, ang ginawa ko naman dito sa isa, nilagyan ko siya ng, yung isda, pinoporma kong parang roses, mga tita. O, 'di ba? Isang idea din yan. Pa sa gitna, para maganda siya tingnan. Tapos, ini-sprinklean ko siya ng sesame seed, para naman maganda, para hindi, 'di ba? Magdadry yung itsura. O, 'di ba? Tignan nyo. Ang ganda-ganda na niya, mga tita, 'di ba? Tinitingnan mo pa lang, natatakam ka na ganon. So, eto na yung resulta ng ginagawa ko, mga tita, at sana magawa nyo rin kasi super masarap talaga ito, mga tita. Paulit-ulit na lang. So, oo nga, mga tita. This is a must kasi super Japanese talaga to, mga tita. So, thank you, mga tita, for the first time kong nag-post. Naka-share ako ng idea sa inyo na sana magamit nyo rin in the future, 'di ba? Malay mo, gusto nyo din kumain ng mga ganito.